Kamusta naman ang pakikipagkaibigan mo? Masaya ba? Alam mo, hindi naman masamang makipagkaibigan, pero subukin mo rin bago mo pagkatiwalaan. Kasi ikaw, sinusubukan ka rin nila kung may katangahan ka, o kung kaya ka nilang lokohin, o kaya ka nilang paglaruan by emotionally and financially. O baka mamaya, pagtalikod mo, napabackstab ka na rin pala. Magkaroon ng awareness, no, sa pakikipagkaibigan. Yung mga dating kaibigan mo na naging malapit sa'yo, naging totoo kahit ano ka. Yun ang i-welcome mo lagi sa buhay mo. Pero yung mga bago na hindi mo pa nga kilala, hindi mo pa nga sukat kung ano ang motibo nila para makipagkaibigan sa'yo, alalahanin mo, marami ng tao ang napahamak dahil sa sobrang tiwala. Marami na ring tao ang na-stress dahil sa sobrang tiwala. O yung iba pa nga, napahamak, na-scam dahil sa pakikipagkaibigan o dahil sa tiwala. Ang iba pa nga, nakulong. Ang iba pa nga, nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa tiwala sa kaibigan. O sa mga bagong kakilala na hindi mo man lang sinukat. Kaya maging lesson para sa lahat na bago nyo papasukin ang mga tao na bagong kakilala, testingin nyo muna para malaman mo kung pwede mong pagkatiwalaan. Sa maliit na halaga, pwede rin. O sa financially, pwede mo rin subukan. No? Kapag may mga tao kayong nasubukan ng mahabang panahon, mahalin nyo, alagaan nyo. Kasi yan yung mga padala sa iyo ng Diyos na talagang hindi kayo iiwanan, hindi kayo babackstab, hindi kayo bibigyan ng mga kapahamakan o ng mga salitang makakarating sa inyo na ikakasama ng loob nyo. Kaya, lesson lang naman ang gusto kong ipaabot o ituro sa inyo. Bakit kayo maghahanap ng kaibigan? Ang kaibigan ninyo, yung sarili ninyo. O kaya ang Diyos sa buhay nyo. Kasi walang ibang magiging tapat sa inyo, kundi ang sarili nyo at ang Diyos sa buhay nyo. Ngayon, kung may makilala kayo, kagaya ko, may mga nagiging kaibigan ako na talagang mabibilang mo. 1, 2, 3 na sinubok naman ng panahon. May mga kaibigan akong 30 years, 18 years, 5 years kong kaibigan na talagang kaibigan ko. Na kahit long distance o many more years na hindi kami nagkikita, be a friend pa rin. At honest pa rin, katulad ng dati. Walang nagbago. Edad lang ang nawawala. Edad lang ang nagbabago. Pero ang pakikitungo, mas maganda pa kaysa dati. Kaya pag nakakita kayo ng mga ganyang klase ng kaibigan, treasure nyo. Ingatan nyo. Mahalin nyo. Kasi napakaswerte mo kung may 2, 3, 4 kang kaibigan na tapat sa'yo. Napakalaking swerte mo. Kaya kung ano yung may tutulong mo, itulong mo. Kung ano yung kaya mong ibigay, ibigay mo para mapasaya mo sila. Kasi napakahirap pong humanap ng totoong kaibigan na hindi ka ibabackstab, na hindi magkakaroon ng kompetensya sa buhay mo, o hindi ka kakainggitan. Minsan akala mo nakangiti sa'yo, pagtalikod mo pala hindi. Pinagtutulungan ka na. Para ka ng si Jesus, hinuhudas ka na. Kaya sa ganong pamamaraan, matuto kayo. Lalo na kayong mga kabataan, ingatan nyo ang mga sarili ninyo. Mas magtiwala kayo sa sarili nyo, sa magulang nyo, at sa Diyos higit sa lahat. Yan lang ang the best. No? Huwag magtiwala sa mga nakangiti. Nakangiti habang nakaharap. Mas mainam pa nga yung mga taong unang
unang meet mo pa lang yung expression hindi na okay. At least alam mong totoo sila. Kaysa sa todo ngiti na puro kaplastikan ng lahat. Kaya maging aral po na ingatan nyo po ang inyong mga sarili, ingatan nyo po ang inyong mga emosyon, ang iyong tiwala. Para po hindi ninyo hanapin ang mga taong akala nyo nagpapalakas sa inyo. Umuubos pala ng pagkatao nyo. Maging totoo kayo sa sarili nyo. Kung ano kayo, kung sino kayo. Basta wala kayong tatapakan, wala kayong sasagasaan. Asa lang sa Diyos.